Matapos umalis, humakbang si Woang at nakangiting sinabi, ang mga taong ito ay talagang interesante. Gumagawa sila ng ganoong kalaking gulo sa isang pill cauldron na makakatulong sa kanila na makalusot sa Earth Immortal Realm. Lumingon si Lin Yunqing. Sa halip na makinig dito, bakit hindi ka pumunta at magputol ng damo sa maliit na mundo ng 100 Flowers? Mahinang sinabi ni Woang, Hoy! Nakuha ni Lin Xuan ang pill cauldron at ngayon ay kaaway na ng mundo, at kalmado ka pa rin. Nang makita ang katahimikan ni Lin Yunqing, nagpatuloy si Woang, seryoso, hindi ka ba kahit kaunti nag-aalala sa maliit mong boy toy? Nang marinig ito, naging malamig ang mga mata ni Lin Yunqing. Sumulyap siya sa nagsasalita at pagkatapos ay casual na sinabi, sa laman ng isang tunay na Dragon Immortal King na nagpoprotekta sa kanya, ang lakas ng kanyang katawan ay kaya nang makipagkompetensya sa isang Celestial Immortal. Dahil dito, nanlamig sa inggit si Woang na luha. Pagbigyan siya ng pinakamalakas na protective treasure ay isang bagay, pinatay mo pa ang isang tunay na dragon sa Immortal King level para palakasin ang kanyang katawan. Ang paghahambing ng mga tao na tulad nito ay talagang nakakainis. Isang buwan pagkaraan, sa loob ng Forbidden Zone, nang makita ang kanyang disipulo na natutulog, nagpadala ng mensahe si Lin Yunqing, gising. Malapit na ang Yangzhou, mayroon doon ang kailangan mo. Nagising si Lin Xuan nang nahihilo. Master, oh, Master, nandoon ka ba? Master, anong sinasabi mo? Maaari mo ba akong bigyan ng pahiwatig? Punyeta. Bakit walang tunog? Masama ba ang signal? Kaya nagpout siya sa paligid. Master, nandoon ka ba? Bigyan mo ako ng halik. Umalis ka. Sumigaw si Lin Yunqing. Walang magawa si Lin Xuan na sinabi, Master, anong nangyayari? Bakit hindi ka nakikinig sa magagandang bagay, tanging sa masama lang? Pagkatapos ay binuksan niya ang mapa at tumingin. Tama nga, mayroong pulang marka sa unahan, Yangho. Ang Yangho sa unahan ay lubhang mapanganib. Dapat pa rin tayong subukan na lumiko. Nang marinig si Bing Ling na sinasabi ito, bahagyang sumimangot si Lin Xuan. Kung hindi ito mapanganib, paano magkakaroon ng magagandang bagay? Naisip ito, sinabi niya, ngunit pakiramdam ko ay mayroong isang bagay sa kawayan na umaakit sa akin. Paano kung pumasok tayo at subukan? Sino ang nakakaalam, marahil ay may mas magagandang treasures pa sa loob. Nang makita ang katahimikan ni Bing Ling, umiling si Lin Xuan. Bahala na, susundin ko pa rin ang opinyon ng lahat. Hindi maaaring pilitin ng tao. Gayunpaman, sa nagulat na tingin ni Lin Xuan, tumayo si Bing Ling. Kung gayon, pumunta tayo. Kung saan may magagandang treasures, tiyak na mayroong tiyak na antas ng panganib. Dahil nandito na tayo, pumasok tayo ng sama-sama at tingnan kung totoo ito. Mahal kong senior brothers at senior sisters, tinatanggap ang pagmamahal ng lahat. Pagkatapos pumasok sa kawayan, anuman ang mangyari, ang junior brother na ito ay tiyak na gagawin ang aking makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng lahat. Narinig ito ni Chu Rui at ngumisi. Alam na mapanganib at gusto pa ring pamunuan ang lahat sa loob. Sino ang nakakaalam kung mayroon kang masamang motibo? Gusto mong i-drag ang mga tao kasama mo kahit mamatay ka. Narinig ni Bing Ling ang mga salitang ito at nagalit. Junior Brother Chu, tumigil ka na sa pagsasalita. Ikan-away ni Chu Rui ang kanyang kamay. Sige, sige, kung gusto mong mamatay, sumunod ka sa kanya. Hindi ako pupunta saan man. Sinabi ni Bing Ling, sa isang mahinang boses, kung mag-isa ka rito ngayon, kung gayon. Ngumanga si Chu Rui, huwag ka nang magsalita. Kahit patayin mo ako, hindi ako pupunta. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa akin. Ako na lang ang magtatatag ng lahat ng kahihinatnan. Lumapit si Lin Xuan at bahagyang tinapik ang balikat ni Bing Ling. Sige, kung ayaw pumunta ni senior brother, hindi natin siya pipilitin. Mag-ingat ka. Pagkatapos nito, umalis ang grupo. Matapos mawala ang grupo sa paningin, malakas na sumigaw si Chu Rui, Lin Xuan. Maghintay ka lang. Pagkatapos kong pinuhin ang spiritual liquid upang makalampas sa tribulation, haharapin kita. Sa mismong sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Matapos sundan ng matagal, sa wakas ay mayroong nag-iisa. Nagbago ang ekspresyon ni Chu Rui at lumingon siya upang tumingin. Sino iyon? Bago pa siya matapos magsalita, boom!
Isang pagsabog na yumanig sa langit ang umalangaw, at sa isang iglap, naging abo si Chu Rui. Ang storage ring sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Isang tao ang lumapit at kinuha ito, na may ilang patak ng dugo pa rin sa singsing. Lumapit ang isang grupo ng tao na pinamumunuan ng isang kalbo. Sayang, hindi ko kayang patayin si Lin Xuan, kaya haharapin ko muna ang disipulo ng Invincible Immortal Sect. Ngunit, kumpara sa kanya, ang lalaking ito ay talagang masyadong mahina kumpara kay Lin Xuan. Hindi nila alam, patay na si Chu Rui. Dumating hanggang sa kawayan at nakita ang pasukan ng yungib. Tuwang-tuwa si Bing Ling na sumigaw, "Woohoo! Ito na nga siguro, tingnan mo iyon. Ang daming magical artifact sa labas. Mukhang hindi masisira ang biyaheng ito." Ang mga sirang spiritual artifacts na ito ay dating mga spirit tier magic treasures. May mas magandang bagay sa loob. Sige, pumasok tayo at tingnan. Ngunit sa pagpasok nila, nilukuban sila ng dilim na nagpanindak sa kanila. Ang dilim. Tumawa si Lin Xuan. Snap! Agad na nagliwanag ang mga kandila sa dingding ng yungib. Bago pa man ang grupo, isang treasure trove ang nakalatag na puno ng di mabilang na bihirang at kakaibang treasures. Dahil dito, nagliwanag ang kanilang mga mata na parang mga Christmas tree. Ang galing! Sulit na sulit ang pakikipagsapalaran na ito. Gayunpaman, bahagyang sumimangot si Lin Xuan. Middle grade spirit tier magical artifacts lang. Ito ba talaga ang karapat-dapat sa espesyal na pagbanggit ng master? Bumulong si Lin Yunqing sa kanyang tainga, mayroong mahabang sibat sa kaliwa ng pasukan ng yungib. May pangalan mo doon, hindi mo ba sinabi na wala kang offensive magic treasures? Ito ay isang lehitimong upper grade heaven tier treasure. Wow! Isang upper grade heaven tier magic treasure. Para sa reference, ang mga kilalang grade sa Abyss World ay Mortal, Spirit, Immortal, at Heaven. Dapat mong malaman na kahit ang isang Immortal tier treasure ay isang treasure ng isang dakilang Immortal sect, at isang sect ay may isa o dalawa lang. Lumapit si Lin Xuan, nakatingin ng matindi sa walang katulad na itim na sibat. Iyan ang isa. Kinuha niya ito at sinuri agad, nawalan ng pag-asa. Mukhang basura lang ito, ngunit sa sandaling hawakan niya ang sibat, nagsimulang nanginginig ng matindi ang lupa sa paligid nila. Nagbago ang mukha ni Bing Ling habang tumitingala. O hindi, siguradong aksidenteng na-trigger natin ang isang uri ng mechanism. Nagigising ang mga demonic beasts sa yungib. Tayo na, lumabas tayo rito. Bago pa sila makalayo, roar, roar, hiss. Isang napakalaking great serpent ang lumitaw, agad na tinakot ang grupo. Takbo, Tara, tulong, tulong. Mabilis na itinago ni Lin Xuan ang sibat at sinabi sa isang malalim na boses, "Senior sisters, dalhin niyo si Yao Weiyang at lumabas kayo rito muna." Nagulat si Jin Mao. "Ano, hindi mo planong tumakbo, Master? Ayaw kong iwanan ka." Mahinang sinabi ni Lin Xuan, "Magpakabait ka. Hahanapin kita pagkatapos kong matapos ang aking negosyo rito. Hindi talaga ako makakipaglaban ng maayos kung nandito ka." Mahigpit nang nakikipaglaban si Bing Ling sa Great Serpent upang bumili ng oras para sa lahat. Lumapit si Lin Xuan at bumulong, "Kamusta ka, senior sister? Ayos ka lang ba?" Nang makita siyang bumalik, sinabi ni Bing Ling sa isang malalim na boses, "Junior brother, dapat kang lumabas din. Hayaan mo akong hiwain siya sa dalawa." Nang makita ang horn snake, tila malapit na itong maging isang flood dragon. Sa ngayon, nakatayo ito sa harap nila at ilang binti na ang tumubo sa katawan nito. Ngumiti si Lin Xuan ng mapait. "Natatakot ako na huli na." Binuksan ng Great Serpent ang kanyang malaking bibig at sumugod sa kanila. Pinawisan ang noo ni Bing Ling. "Punyeta, ang labanan kanina ay naubos na ang halos lahat ng magic power ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong pigilan ulit." Pagkatapos ay nakita niya ang serpent na binuksan ang bibig nito at nagpaputok ng sinag ng berdeng liwanag patungo kay Lin Xuan. Ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at lumitaw ang purple cauldron. Kadalasan, sa ganitong uri ng sitwasyon, magsisimulang maghanap ang pangunahing karakter ng mga bagay. Naisip ni Lin Xuan ng mapagmataas. Boom, boom, boom. Sumalpok ang berdeng sinag sa cauldron at agad na itinulak pabalik ang Great Serpent ng puwersa. Tuwang-tuwa si Lin Xuan. "Ganoon nga, masyadong gwapo ako.
Pinapaalalahanan siya ni Bingling, huwag kang magpakitang gilas. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang umalis. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Xuan. Ano, hindi pa patay? Nang makita ang ahas na umaatake kay Bingling, hindi napigilan ni Lin Xuan na sumigaw, Senior Sister, mag-ingat. Punyeta, hindi siya nakikinig. Huli na para babalaan. Sa isang iglap, sumugod siya sa likod ng magandang si Bingling at buong-buo siyang sinagip mula sa pag-atake. Saka lang nag-react si Bingling at sumigaw, Lin Xuan, Junior Brother. Sa sandaling iyon, ang mga tao ng Invincible Immortal Sect ay nakalabas na rin. Phew! Sa wakas ay nakatakas. Takot na takot ako kanina. Akala ko mamamatay na ako. Takasan ang halimaw na iyon. Ngunit hindi pa lumalabas si Senior Sister at Lin Xuan. Bigla, nagsalita si Yao Weiyang, mukhang may galaw sa pasukan ng yungib. Para lang makita si Lin Xuan na hinihila si Bingling palabas, sumisigaw, lahat, mag-ingat. Lalabas na ang halimaw na iyon. Ang mga salitang ito ay nagpabago ng kulay ng mukha ng mga disipulo ng Invincible Immortal Sect. Ano, Lin Xuan, bilasan mo rito, mag-ingat sa likod mo. Malakas na sumigaw si Bingling. Lahat, huwag kayong lumingon. Lumabas kayo ng daan. Binuksan ng ahas ang kanyang malaking bibig at dumura ng isang bowl ang asul na liwanag, na nag-udyok sa mga disipulo na agad na tumalikod at tumakbo para sa kanilang buhay. Sumigaw si Lin Xuan, lahat, magtago sa likod ko. Sa sandaling ginamit niya ang cauldron upang protektahan ang lahat, bigla sa singsing sa kanyang kamay, ang sibat na nakolekta niya kanina ay muling lumitaw at naglalabas ng nagniningning na liwanag. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga mata ng babaeng disipulo na lumiwanag. Wow! Napakaganda ng sandatang iyan. Junior Brother, laban. Mayroon kang Divine Spear. Sumugod si Lin Xuan. Kung ganoon, gagamitin kita upang subukan ito. Isang suntok lang ng sibat at isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa loob ng barrier. Sumigaw sina Jin Mao at Fang Shu, Lin Xuan, Junior Brother, ayos ka lang ba? Tinuro ni Bingling ang gilid at sinabi, nandoon ang master. Nang mawala ang usok, nakatayo si Lin Xuan sa bangkay ng ahas, nakangiti sa lahat. Tapos na, dahil dito, nagulantang ang mga disipulo. Sino ang mag-aakala na ang walang katulad na itim na flame stick kanina ay isa palang top-grade heaven-tier magic treasure? Ang pagiging gwapo ba ang marka ng isang pinili? Punyeta, napakalakas ni Lin Shikung. Ang guro ng aming pamilya ay napakagaling. Haha, sige lang. Mahinang lumapit si Bingling. Lin Xuan, Junior Brother, ayos lang ba ang sugat mo? Doon lang napansin ni Lin Xuan na, mukhang tinamaan ako kanina. Ngunit sa tingin ko, gumaling lang ito ng kusa dahil sa malakas kong katawan. Hihi, si Fang Shu, na puno ng paghanga, ay lumapit sa kanyang tabi. Junior Brother, napakagaling mo kanina. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na mahirapan ang lahat na makatakas ngayon. Tumawa si Lin Xuan. Huwag mong sabihin iyan. Salamat lang sa paglihis ng atensyon ng halimaw ng lahat, kaya matagumpay kaming nakatakas ni Senior Sister Bing. Bukod pa rito, swerte lang ako na nakita ko ang top-grade heaven-tier magic treasure na ito. Pagkatapos ay humakbang si Yao Weiyang at mahigpit na niyakap ang kanyang braso. Master, sa wakas ay bumalik ka na. Mahinang bamantong hininga si Bingling. Hayes, ngayon, kahit ang basta-basta lang na pagpulot ng isang piraso ng bakal ay maaaring maging isang heaven-tier magic treasure. Patas pa ba ito? Lumapit si Lin Xuan nang nakangiti. Hindi ako makapaniwala na nakadikit pa rin si Senior Sister Jan. Lahat naman ay nagkakaroon ng swerte minsan, di ba? Ngunit ang swerte mo ay masyadong maganda. Nagseselos at naiinggit ako. Tumangala si Lin Xuan sa langit na parang isang malungkot na master. Totoo yan, ngunit pakiramdam ko, lahat ng bagay, maging si Yao Weiyang o ang mga top-grade heaven-tier magical artifacts, ay salamat lahat sa master ko. Ako, kaya ko pangang sabihing hindi, kung wala siya, hindi ko man lang mapapangarap na makuha ang mga bagay na ito. Sumanghal si Bingling. Tingnan mo, nagpapakitang gilas ka. Hihi. May magandang master, paano ako hindi magyayabang ng kaunti? Akma nang magsasalita si Bingling, ngunit humakbang si Fang Shu at mahinang sinabi, Senior Sister, aling mga guro ang pupuntahan natin sunod?
Binuksan ni Bingling ang mapa upang tingnan at sumagot, hayaan mo akong tingnan. Bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Lin Xuan, Senior Sister, iminumungkahi ko na tigilan na natin ang paghahanap ng mga guho. Masyadong matagal ang paglalakbay, paano kung direktang mangagaw na lang tayo ng mga tao? May kabuuang 10,000 cultivators ang pumapasok at lumalabas sa Forbidden Area sa pagkakataong ito. Kailangan lang nating mangagaw ng 2 o 3 beses at ang mga kikitain ay higit na lalampas sa makukuha natin mula sa paghahanap ng mga guho ng mag-isa. Bahagyang sumimangot si Bingling. Ngunit takot sila sa cauldron mo ngayon. Tatakas sila sa sandaling makita ka, kaya marahil ay mahirap mangagaw sa kanila. Lin Xuan, okay lang, Senior Sister. Okay lang, dahil ako ang nagmungkahi nito. Natural na mayroon akong paraan para masiguro na hindi sila makakatakas sa aking mga kamay. Ha! Nagpapakitang gilas na naman ang batang ito. Isang buwan pagkaraan, ang lahat ng pangunahing sects ay naglalaban-laban para sa cauldron at lahat ng late-stage immortal experts ng mga sects ay dumating sa Forbidden Zone. Maging ang pinuno ng Invincible Immortal Sect ay lumitaw dito. Sa sandaling dumating siya, tinitingnan ang lahat ng naruroon, medyo kinabahan siya. Mukhang mas matindi ang sitwasyon dito kaysa sa inaakala ko. Kung hindi dahil kay Elder Luo na nagpapanatili ng katatagan sa kanyang prestihiyo, natatakot ako na ang aking pagdating dito ay magiging mula sa reinforcements tungo sa pagkolekta ng bangkay. Isang elder ang lumapit at mahinang sinabi, malapit nang matapos ang pagtitipon ng 100 sects. Lumabas na ang ibang disipulo ng Immortal Sect. Sa panahong ito, ngunit hindi pa lumilitaw ang mga disipulo ng ating sect. Sa tingin mo ba ay may nangyari sa kanila? Hindi alam ng pinuno ng Invincible Immortal Sect ang gagawin. Sana lang ay mahulaan ni Lin Xuan ang mga panganib sa labas ng Forbidden Zone. Ang pag-iwan sa cauldron sa loob ng Forbidden Zone ng ganoon, magiging ganap na tagumpay kung maibabalik lang natin siya sa pagkakataong ito. Kung makahanap pa siya ng pagkakataon na makalusot sa kanyang cultivation gamit ang cauldron sa loob ng Forbidden Zone, kung gayon, masyadong kahanga-hanga iyon. Kasabay nito, sa loob ng Forbidden Zone, lumipad si Lin Xuan ng diretsyo sa langit, bumubuo ng mga mystical na hand sails. Ang kanyang top-grade Heaven Tier Spear ay agad na nahati sa 7, pagkatapos ay itinuro sa malayo, naglunsad ng atake. Kasabay nito, isang pangkat ng mga cultivators ang malapit kay Lin Xuan. Narinig nila ang tunog ng paghiwat ng hangin at tumangala. Ano iyon na kumikinang sa langit? Holy crap! Puno ng magical artifacts ang langit. Takbo, ngunit huli na. Paano hahayaan ni Lin Xuan na makatakas sila? Agad na napabagsak ang grupong ito ng mga tao. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao mula sa Invincible Immortal Sect upang suriin ang mga nakuhang bagay. 17 Great Ascension Stage Cultivators ang lahat ay napatay ng kanyang isang magical power. Junior brother ay masyadong malakas. Ngumiti si Lin Xuan. Sa totoo lang, wala itong kinalaman sa aking lakas. Pangunahin itong kapangyarihan ng mga magical artifacts mismo, at pinilayan ko lang ang kanilang cultivation, hindi ko kinuha ang kanilang buhay. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bingling at ng iba pang mga disipulo na manggilabot ang buong katawan. Ang pagpilay sa cultivation ng isang Great Ascension Stage Cultivator ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanila. Sige, lahat, ayusin natin ang mga treasures ng kaunti, pagkatapos ay hahatiin natin. Sa paghuhusga sa oras, malapit nang matapos ang 100 sects gathering. Bigla, nagsimulang umalog ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa na parang ginagawa ang chow slide, isang malaking pagyanig ang naganap. Ito ang nagdulot ng gulat kina Jane Mao at Fang Shu. Ano ba? Isang lindol na biglaan. At hindi ito maliit na pagyanig. Seryosong bamulong si Lin Xuan. Punyeta, ang tindi, baka mga hardcore cultivators mula sa ibang sect ang dumating para mag-higanti o ano. Oh, crap, nakakakita ako ng mga bituin. Ang hirap, ngunit nang idilat ni Lin Xuan ang kanyang mga mata, tumingin siya sa paligid ng lubos na naguguluhan. Sandali, ito ba ang lugar kung saan tayo nagsimula noong una tayong pumasok sa Forbidden Area? Na-teleport lang ba tayo pabalik dito? Lumabas na ang Forbidden Zone ay nawala na. Poof! Nakita ni Lin Xuan ang isang grupo ng mga Xianren Stage Cultivators na nagpapalamig sa langit at nagsimulang pagpawisan ng bala.
Holy moly! May isang buong squad ng late-stage Xianren Elders ang lumalabas. Wow! Anong nangyayari? Hindi pa man nakakarating ang pulutong, agad na silang lahat ay nakatitig kay Yao Weiyang. Kaya ito ang maalamat na Supreme Furnace Body. Si Yao Weiyang, nang makita ang mga taong iyon na nagbibigay sa kanya ng masamang tingin, ay sumimangot lang. Habang handa nang sumugod ang ibang sects na parang gutom na mga lobo, umalangaw ang boses ni Sixth Elder, anumang natagpuan ng Invincible Immortal Sect ay pag-aari ng Invincible Immortal Sect. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng kilos. Ang isa sa mga Rensian late stage na lalaki ay itinuro ang kanyang espada kay Sixth Elder. Ngumisi lang si Sixth Elder. Matandang hakluban. Maaaring matakot sa iyo ang iba, ngunit hindi ako. Ang iba sa inyo ay pwedeng umalis, ngunit ang mga lalaking ito ay mananatili rito. Tigilan mo, na ang kalokohan, matanda. Ngayon, ang Invincible Immortal Sect ay mapupuksa sa mapa. Nang marinig iyon, ngumisi si Sixth Elder. Isang grupo ng mga talunan. Hindi man lang makapag-train ng disenteng mga disipulo kaya kailangan ninyong magsama-sama at magnakaw ng treasure matapos makuha ng iba. Lin Xuan, sa tingin mo ba ay karapat-dapat nating sayangin ang oras natin sa mga lalaking ito? Naghintay ng sagot, ngunit wala siyang narinig. Gulat na tumingin si Sixth Elder kay Lin Xuan at nakita niyang nakaupo si Lin Xuan nang nakakrus ang mga binti, nagme-meditate. Ngayon na nakalabas na sila sa Forbidden Zone, ang spiritual energy ng mundo ay bumabagsak kay Lin Xuan na parang tidal wave. Ang perpektong oras para sa isang breakthrough. Si Lin Xuan, bagamat, diretsahang hindi pinansin ng lahat at nagsimulang mag-cultivate. Nagalit ang mga elders ng ibang sects. Punyeta, sinusubukan ng batang ito na mag-breakthrough dito mismo. O hindi ka pwedeng ganyan. Isang espada ang umindayog ngunit hinaranggan ito ni Sixth Elder. Nang makita ito, sumigaw ang isa sa kanila, hahawakan ko ang matandang ito, kayo na ang kukuha sa furnace body. Sa isang iglap, milyon-milyong figure ang sumugod patungo kay Lin Xuan. Nang makita ang kaguluhan, sumigaw si Bingling, crap. Talaga, naku po, inaatake ang Invincible Immortal Sect ng lahat ng late-stage Xianren powerhouses. Anong gagawin natin? Lahat, huwag kayong magpanik. May isip ang mga Immortal Sect's elders. Bigla, lumitaw ang isang maliwanag na liwanag sa paligid niya. Lubos na nagulat si Bingling at kumurap. Ha! Isang protective barrier. Ang nagcast nito ay walang iba kundi ang pinuno ng sect. Sumigaw siya, mga disipulo. Sumakay kayo sa mga bangka. Ang pinuno ng sect. Ligtas tayo. Si Lin Xuan ay nakatigil pa rin sa meditation land nang sinubukan ng pinuno ng sect na maglagay ng barrier sa paligid ni Lin Xuan ngunit hindi ito nagtagumpay, na nagpagulat sa kanya. Ano? Hindi kayang bumuo ng protective barrier ng aking magic sa paligid ni Lin Xuan. Sumugod ang isang late-stage Xianren na tumatawa ng malakas. Haha, isang murang furnace. Hindi man lang makapagpalabas ng spiritual energy para ipagtanggol ang sarili. Anong biro? Habang akmang aatake ang late-stage Xianren na iyon, isang sinag ng gintong liwanag ang lumabas mula sa furnace at agad na sumalpok sa lalaki. Nang makita ang lalaking iyon na naging abo sa isang iglap, ang iba pang mga umaatake ay tumakas ng mas mabilis kaysa sa masabi mo na, ayoko na. Takbo, si Sixth Elder, nang makita ito, ay hindi napigil ang ngumisi. Ang galing. Ngayon, takot sila sa tumakas na furnace at hindi na nag-aalala sa anupaman. Ito ang perpektong oras para kumilos ako. Pagkatapos niyang magsalita, hinugot ni Sixth Elder ang kanyang heaven-rank magic weapon. Bago pa man makarik ang mga lalaking iyon, pinagpuputol na sila ni Elder Lu ng kanyang espada. Nang makita ang kanilang kasama na bumagsak, agad na nagulat ang iba. Mabilis. Kunin natin siya. Ngunit bago pa sila makakilos, bam! Isang napakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa direksyon ni Lin Xuan. Ano ba? Punyeta! Nakakabulag ang liwanag na ito. Hindi. Nag-breakthrough siya sa kanyang cultivation ng ganoon kabilis. Kasabay nito, sa treasure ship, umiiyak si Fang Shu. Mamamatay na ba tayong lahat dito ngayon? Si Jin Mao ay hindi rin naman maganda ang kalagayan. Pakiramdam ko, oo, malamang. Tinitigan ni Bingling. Tama na kayong dalawa. Anong sinasabi ninyo? Sa pinuno ng sect at shisho na nandito, tiyak na makakabalik tayo ng ligtas.
Ngunit seryoso, anong nangyayari sa labas? Sa labas, pagkatapos ng breakthrough ni Lin Xuan, tinitigan niya ang mga lalaking iyon ng may matalas na tingin. Ang galing! 2 buong levels pataas. At ang cauldron na ito ay napakalakas, kaya nitong durugan ang isang late-stage immortal master. Anong klaseng nakakalokong makapangyarihang treasure ang ibinigay mo sa akin? Ang mga late-stage immortal elders na nakapaligid sa kanya ay hindi naglakas loob na umatake muna. Nag-aalala sila sa kanyang cauldron. Bumulong si Yao Weiyang mula sa likod ni Lin Xuan, Master, ang mga lalaking ito ay talagang nakakasuka. Tumawa si Lin Xuan, isang top-grade heaven-tier spear ang lumitaw sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may kumuha sa iyo kahit mamatay pa ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang sibat at sa isang iglap, nahati ito sa 12 ng mga spearheads, dumiretso sa mga lalaking iyon, na mayroong si Lin Xuan bilang sentro. Hindi inaasahan ng mga late-stage human immortal elders na ganoon nakakatakot ang treasure ni Lin Xuan. Sumigaw ang isa sa kanila, mabilis. Bumuo kayo ng defensive formation. Lahat, mag-ingat. Ang lalaking ito ay kakaiba. Ang kanyang combat power ay hindi maarak. Mayroon siyang 2 top-quality treasures ngayon. Ang paunang paghuhusga ay ang sibat na ito ay ang maalamat na heaven-tier treasure. Huwag ninyo siyang harapin ng direkta. Lahat, gamitin ninyo ang inyong mga divine abilities upang patayin siya. Sa sandaling matapos magsalita ang lalaking iyon, sumama ang lahat doon, inilalabas ang kanilang individual na mga techniques kay Lin Xuan. Ngunit lahat ng mga atake na iyon ay hinarangan ng kanyang cauldron. Hindi napigilan ni Lin Xuan na ngumisi. Kaya ito lang ang kaya ng mga immortals. Kung gayon, hayaan ninyo akong ipakita sa inyo. Hayaan ninyo akong ipakita sa inyo ang kapangyarihan ng isang late integration cultivator. Sa pagtulak pabalik sa mga lalaking iyon, nakita ni Lin Xuan si Elder Lu na nahihirapan pa rin laban sa 3 human immortals at sumigaw, Elder Lu, tutulungan kita. Ang isa sa mga nakikipaglaban kay Elder Lu, na may hawak na gourd, ay nakita si Lin Xuan na dumarating at ngumisi. Well, junior brother, isinusuko mo lang ang iyong sarili para patayin. Tamang-tama para makapagkwentuhan tayo ng kaunti. Nang marinig ito, inilipat ng lalaking ito ang kanyang atensyon kay Lin Xuan. Sumigaw si Elder Lu, Lin Xuan. Umalis ka rito. Ang lalaking iyon ay casual na sinabi, hawakan mo siya. Huwag mo siyang hayaang tumakbo. Sa sandaling nagsalita siya, naramdaman ni Elder Lu na nag-freeze ang espasyo sa paligid niya, hindi makakilos. Hindi ko siguro kayang talunin ka sa isang direktang labanan, ngunit sa pinagsamang lakas natin, ang paghawak sa iyo ay madali lang. Elder Lu, pinapayuhan kitang sumuko. Mukhang minamaliit ako ng isang junior. Kumuyam ang kamao ni Elder Lu, nagpupumiglas upang makawala, at sa isang suntok, naramdaman ng 2 pa na umikot ang kanilang mga ulo at agad silang napatumba. At pagkatapos ng kilos na iyon, kahit si 6th Elder ay hindi napigil ang umubo ng sariwang dugo. Ang 2 pa ay hindi rin naman maganda ang kalagayan. Pagkatapos na sa wakas ay makabangon, sila ay kitang-kita na nanginginig. Ang lalaking ito ay talagang hindi nag-alinlangan na saktan ang sarili upang makawala sa amin. Mukhang minamaliit namin siya. Ano ba? May lakas pa rin siyang habulin ng isang tao. Ang lalaking may gourd na orihinal na dumiretso kay Lin Xuan ay hindi napansin na lumitaw si 6th Elder sa likod niya. Sinaksak siya ng diretso sa balikat hanggang sa dibdib ng isang espada. Ngunit ang vitality ng isang late-stage human immortal ay napakalaki. Hindi siya namatay mula sa saksak ng espada na iyon. Umurong siya, sumama sa 2 pa. Punyeta, baliw siya, hindi niya iniisip ang kanyang buhay. Umalis na tayo rito. Nang makita na si 6th Elder ay malubhang nasugatan din, mabilis na lumapit si Lin Xuan upang suportahan siya. 6th Elder. Umuubo si 6th Elder. Lin Xuan, baka hindi ka na maibalik ng matandang ito ng ligtas. 6th Elder, anong ginagawa mo? Sa totoo lang, hindi mahirap para sa atin na umalis dito. Tutal, mayroon tayong dakilang cauldron na nagpo-protekta sa atin. Huwag mong banggitin ang isang late-stage human immortal, kahit na lahat ng late-stage human immortal powerhouses dito ay dumating sa akin, magiging ayos lang ako. Tumawa si 6th Elder. Okay lang, mamamatay na ako ngayon anyway,
kaya magagawa ko ring gumawa ng isang makabuluhang bagay bago ako umalis. Nag-alinlangan si Lin Xuan na nagtanong, Sixth Elder, kung pumasok ka sa Earth Immortal Realm, kaya mo bang talunin ang mga lalaking iyon? Bumontong hininga si Sixth Elder. Kung may sentido kumon lang ang langit, paano ako mananatili sa late stage human immortal na ganito? Ikaw ang bagong pag-asa ng Invincible Immortal Sect. Ang cauldron ay isang beses lang pwedeng gamitin, kaya dapat mong panatilihin ito. Kung tutuusin, matanda na ako, kahit na kaya kong mag-breakthrough, wala nang gaanong ibig sabihin. Ngumiti si Lin Xuan at sinabi, kung ibubukod natin ang cauldron, mayroon pa akong ibang method. Sixth Elder, gusto mo bang subukan? Bago pa man makapagsalita si Sixth Elder, ang mga nakapaligid na late-stage human immortals ay nagsabi sa isang malalim na boses, Junior Brother, kung mayroon ka talagang ibang method para mag-breakthrough sa Earth Immortal, sabihin mo sa amin ng mabilis at baka bigyan kita ng spare. Ngunit kung hindi ka magsasalita, papatayin ka namin dito mismo. Minamaliit sila ni Lin Xuan. Ang dami ninyong sinasabi, kung kaya ninyo akong patayin, bakit kayo mag-aabalang makipag-deal sa akin? Itinuro niya ang kanyang cauldron at sinabi, kung may lakas kayong loob, labanan ninyo muna ang cauldron na ito bago ninyo sabihin ang mga salitang iyon. Nagpagalit sa nagsalita, ngunit hindi makapagpabulaan. Sa sandaling iyon, sumigaw si Lin Xuan sa kanyang puso, Master, nandyan ka ba? Magkakaroon ba ng epekto ang prutas na ginawa ni Little Shener kay Sixth Elder? Ngunit matapos maghintay ng matagal, wala pa rin siyang natanggap na voice transmission mula sa kanyang master. Sumigaw ulit siya, Master, nandyan ka ba? Kung nandoon ka, magsalita ka. Ngunit matapos ang ilang sandali, wala pa ring tugon. Ang mga late-stage human immortal elders ng ibang sects ay tumingin kay Lin Xuan na nakatayo doon, nakapamaywang, nakangiti, at hindi napigil ang magtaka. May problema ba sa lalaking ito? Nakangiti lang siya palagi. Bakit hindi sumasagot si Master? Naisip ni Lin Xuan, kung totoo ang mga salita ni Little Shener, kung gayon ang breakthrough ay tiyak na walang problema. Ang tanging problema ay kung sumabog at namatay si Sixth Elder agad-agad pagkatapos kumain ng gintong prutas, kung gayon magiging awkward iyon. Ay, bahala na. Kung gayon, magagamit ko lang ang aking huling pag-asa. Kinuha niya ang isang malaking loudspeaker mula sa kanyang storage bag at sumigaw, Master, nandyan ka ba? Bigyan mo ako ng anak. Bang! Isang kidlat ang direktang tumama kay Lin Xuan. Buti na lang at mabilis siya at nakaiwas, ngunit ang kanyang loudspeaker ay malas at naging malambot lahat. Punyeta! Anong klaseng nakakatakot na kapangyarihan iyon? Baka galit si Master. Hindi, tiyak na hindi si Master. Kaya ba ni Master na ganoon kalakas? Lumitaw si Lin Yunqing sa oras na ito, nakatitig sa kanya. Kung maglakas loob kang magsalita ng kalokohan muli sa hinaharap, patatalsikin kita sa sect. Hihi. Hello, Master. Tama nga, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bahala na, malamang ay hindi mananatili si Master at panoorin si Sixth Elder na mamatay. Tutal, ang Invincible Immortal Sect ay isa pa ring lugar para manatili ka. Dagdag pa, ang Invincible Immortal Sect ay nawalan na ng mahigit 100 human immortals. Ang pagbagsak ng Invincible Immortal Sect mula ngayon ay hindi rin magiging maganda para sa iyo, di ba? Naisip ito, nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Lin Xuan ang peras at ibinigay kay Sixth Elder, sinasabi, Sixth Elder, dapat mong subukan kumain ito. Bagamat hindi nila naintindihan kung anong nangyayari, kinuha pa rin ni Sixth Elder ang peras at nilunok ang buong peras sa isang higop. Sa sandaling pumasok ito sa kanyang bibig, agad na naramdaman ni Sixth Elder ang pagkakaiba sa kanyang katawan. Ang bilis ng kamay ko. Kaya kung gamitin ang aking magic power ngayon. Ang prutas na ito ay talagang mahiwagang. Nang makita na hindi sumabog at namatay si Sixth Elder, lubos na tuwang-tuwa si Lin Xuan. Ang galing! Hindi pa tapos. Pagkatapos ng ilang sandali, muling idinilat ni Sixth Elder ang kanyang mga mata. Wow! Hindi ko akalain na ang matandang ito ay direktang makakalusot mula sa late-stage human immortal at makapasok sa Earth Immortal Realm. Nang makita ito, lubos na nagulat si Lin Xuan. Napakagaling ng mga prutas ni Xiaoan. Ano ba? Ang babaeng ito ay tila nawala ng lakas agad pagkatapos makalusot sa Earth Immortal Realm.
Yumuko si Elder Lu kay Lin Xuan. Hindi kayang ipahayag ng mga salita ang aking pasasalamat sa iyong dakilang kabaitan. Mula ngayon, kung sino man ang maglakas loob na saktan kahit isang buhok mo, pupuksain ko ang kanilang buong angkan. Ikan-away ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Elder Lu, masyado kang mabait. Halos isakripisyo mo ang sarili mo para sa akin kanina. Bilang isang junior, ito ang dapat kong gawin. Hindi ba dapat ay harapin muna natin ang mga lalaking ito bago ang anupaman, di ba? Nagpaalala agad si Elder Lu, kinuha ang kanyang high-grade immortal sword. Tamang-tama para subukan ko kung gaano ako kalakas pagkatapos makawala sa 7,000 taon ng Earth Immortal Restriction. Sa ilalim ng ship's cabin, pagkatapos makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga disipulo na magtaka. Sina Elder Lu at Lin Xuan. Kaya nang lumaban ni Junior Brother Lin Xuan kasama si Elder Lu ngayon. Ang galing! Malakas na sumigaw si Bingling bilang pampalakas loob, Elder Lu. Lin Xuan, patayin niyo silang lahat. Bumulong si Fang Shu sa tabi niya, Senior Sister, mag-ingat ka. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Sa langit, habang akmang susugod si Elder Lu at haharapin ang mga taong iyon, bigla, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit, direktang suminag sa kanya, hinawakan siya sa lugar, pinipigilan siyang sumulong. Dahil dito, sumimangot si Elder Lu. Ang heavens daw ay malinaw na pinipigilan lang ang mga late-stage human immortals. Bakit ito nakikialam sa aking pagpatay ngayon?